Malapit na ang katapusan ng Disyembre at panibagong taon na naman. Kung empleyado ka na katulad ko sa kasulukuyan ay may inaabangan ka galing sa employer o boss mo. Sa bawat pagtatapos ng taon, isang bagay ang nakatanim sa puso ng karamihan sa mga manggagawang Pilipino ang matagal na hinihintay na 13th month pay. Ito ay hindi lamang isang simpleng bonus, ito ay isang mahalagang bahagi ng pag-asa, kasiglaan, at kasiyahan para sa maraming pamilyang nagtatrabaho ng masigasig sa loob ng isang taon. Ang pagtanggap ng 13th month pay ay tila isang biyayang handog sa gitna ng mga pagsubok at pagod ng buong taon. Para sa karamihan, ito ay mas higit pa sa isang pinansyal na benepisyo, ito ay naglalaman ng pangako ng mas masayang Pasko, ng mas maginhawang buhay, at ng pagpapahalaga mula sa kanilang mga employers. Ang 13th month pay ay hindi lamang nagbibigay ng karagdagang kita, kundi nagdudulot din ng damdaming may halaga at pagkilala sa mga pinaghihirapan ng bawat manggagawang Pilipino. Sa bawat pagkakataon na makuha ang 13th month pay, ang puso ng karamihan ay naglalakbay sa mga pangarap at kasiyahan, isang panandaliang pagtakas mula sa pang-araw-araw na gulo ng buhay. Sa pamamagitan ng 13th month pay, nagiging mas maligaya ang Kapaskuhan para sa marami, at ito'y nagbibigay inspirasyon upang mas lalo pang pag-ibayuhin ang sipag at tiyaga sa pagtatrabaho. Pero sa video na ito ay iibahin natin ang pananaw ng karamihan sa paggamit ng 13th month pay. Baka isipin mo na pinagbabawalan kita gamitin? Huwag ka naman madismaya, kung magbibigay ako ng ilang tips para mas maayos ito magamit at lalo sa future mo. Kaya bago natin pag-usapan ito ay paki-like naman ang video na ito at mag-subscribe at paki-hit na rin ang all notification bell para updated ka sa mga susunod na i-upload na video. Maraming salamat. Kaya, simulan na natin. Una, gamitin mo ang 13th month pay mo sa pag-iipon o emergency fund. Sa panahon ngayon na napakataas na ng mga bilihin, kailangan may sapat ka na kita para matugunan ang iyong mga pangangailangan. At lalo na dapat may nakatabi kang savings o emergency fund. Ang emergency fund ay isang halaga ng pera na inilalaan at iniipon para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kailangan may nakatabi kang pera na pang 1 buwan, 2 buwan o higit pa para sa mga gastusin. Kung sakali lang, pero wag naman sana, na dumating na nagkasakit ka o may emergency na nangyari ay hindi maaapektuhan ang gastusin at iwas na rin na dagdag stress sa iyo. Ilagay mo lang ang emergency fund sa isang easily accessible na account na maaaring madaling i-withdraw kapag kinakailangan mo na ito. Pangalawa, pangbayad sa mga utang. Kung mayroon kang mga utang, lalo na kung may mataas na interes, dapat mong unahin ang pagbabayad ng mga ito gamit ang iyong 13th month pay kahit partial lang nito. Ito ay makakatulong sa iyo na makalaya sa mga financial burden at makatipid sa mga bayarin. Dapat natin isipin na ang utang ay responsibilidad natin na hindi tinatakasan, maliit man o malaki ito. Isang paraan para makamtam mo ang financial freedom ay makaalis sa pinag-uutangan lalo na kung hindi mo naman ito nagamit sa paghahanap buhay o sa emergency. Pangatlo, gamitin mo ito sa business. Dito ay magsimula ka na mag-isip kung paano ka makakapagsimula magnegosyo. Hindi kailangan may malaki kang capital na pera para dito, mag-umpisa ka lang sa mga small businesses. Mas malaki ang potential mo dito na umunlad ang buhay kaysa sa pagiging empleyado na lang habang buhay. Tulad ng iba, may kaakibat itong risk na baka sakali malugi ang negosyo, pero ganyan lang sa una lalo kung baguhan ka pa lang dito. Kaya sinasabi ko na small capital muna ang gamitin para prepare ka kung dumating ang ganun sitwasyon. Mas sayang kung nagamit mo ang 13th month pay mo sa mga instant gratitude na walang naman balik sa iyo. At nabigyan ka lang nito ng temporary pleasure o kasiyahan. Mas mainam na ilagay ito sa business dahil kung napagtagumpayan mo ito, ay higit pa sa 13th month pay na kada taon ang kikitain mo dito sa future. Pang-apat, gamitin mo ito sa investing. Kung gusto mo naman ma-preserve mo ang ilan portion ng 13th month pay at tumaas ang value ay in-encourage na ilagay ito sa stock market, MP2 savings, cryptocurrency, mutual funds, o life insurance. Nasa sa iyo kung malaki o maliit na portion ng pera ang ilalagay dito,
Katulad ng karamihan may malaking risk dito kaya siguraduhin na huwag utang ang gagamitin na pera, at lalo na huwag lahat ng 13th month pay mo ang ilalagay dito. I suggest na small portion lang, yun pag nawala ay hindi naman masakit sa part mo at tila ba naguguho na ang mundo mo. Kailangan din pag-aralan muna ito bago ka mag-invest para aware ka sa sistema ng investing. Pero isa ito sa paraan para magkaroon ka ng passive income at pwedeng gawin retirement fund sa long-term investing. Panglima, gamitin mo ito para sa self-improvement. Maari mo ring gamitin ang pera para sa self-improvement, tulad ng pag-enroll sa mga kursong makakatulong sa iyong career advancement o personal na pag-unlad. Kung may gusto kang matutunan na bagong skill ay tamang-tama ang 13th month pay para madagdagan ang skills o magawa ang trabaho na gusto mo. Ito ang panahon na dapat aralin mo ang mga bagay na gusto mong gawin sa buong buhay mo dahil ang ibang empleyado ay hindi naman gusto ang kanilang mga trabaho. Aminin natin karamihan sa atin ay naghahabol sa mataas na sweldo, hindi naman masama ito pero itong ang opportunity na matuto ng ibang skill para makaalis sa pagiging empleyado. Pang-anim, bigyan ng reward ang iyong sarili. Ito na ang pinakamasayang gawin sa 13th month pay dahil dito parang maiiyak ka sa saya kapag na-receive mo na ito. Hindi masama magbigay ng reward para sa sarili pero ang suggest ko, ay small reward lang ha. Sa sarili o sa pamilya, huwag lahat, small amount lang dahil mahalaga na magawa mo muna ang mga unang nabanggit natin dito. Huwag maging YOLO ika nga pag nakuha mo na ang 13th month dahil may gagawin ka pa kinabukasan. Kung hindi ka pa kumikita ng malaki ay tiis-tiis muna, sacrifice now enjoy later ika nga, darating ka din sa punto na ma-enjoy mo lahat ang mga pinaghirapan mo. Kunting review lang sa mga tips na nabanggit natin. Una, gamitin mo ang 13th month pay mo sa pag-iipon o emergency fund. Pangalawa, pangbayad sa mga utang. Pangatlo, gamitin mo ito sa business. Pang-apat, gamitin mo ito sa investing. Pang-lima, gamitin mo ito para sa self-improvement. Pang-anim, bigyan ng reward ang iyong sarili. Sa paggastos ng iyong 13th month pay, dapat mong tandaan na magkaroon ka ng balanse sa paggastos at pag-iipon. Huwag mong gastusin ang iyong 13th month ng basta-basta o walang plano. Magkaroon ng budget at sundin ito. At higit sa lahat, magpasalamat ka sa iyong employer at sa Diyos sa pagbibigay sa iyo ng 13th month pay. Ito ay isang biyaya na hindi lahat ay nakakatanggap. Kung nagustuhan mo ang maikling video na ito ay pakiclick naman ang like button, subscribe at pahit na rin ang all notification bell para updated ka sa mga next videos na gagawin natin. Muli ito po si Pinoy Advisor AI, thank you and God bless.